Happy birthday. Oh. Okay po, so, alam niyo, nakakatakot tong anniversary niya eh. Ano, kasi, hindi, siyempre, dami mong iniisip na paano kayo mag-anniversary. Una ko na, signal number 9. Tapos, wala namang magandang sinabi ang balita eh. No? Di Pakulaw, ano pa ba? No, yung San Luis, sabi ko, yung San Luis. Tapos, yung, ano ba? Yung Baler. Tapos nakita namin sa balita, nagliliparan yung ano, parang flying carpet yung ano, yung mga bubong. Alam niyo, dapat tinatakan yan eh. Kasi mag-aagawan. No? Ay, tapos, sabi ko, paano kaya to? Sabi ko kay Badong, antabay lang tayo. Kasi tingnan natin kung makakadaan. No? Ay, sige, mangyari ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord, sabihin mo sa katabi mo, congrats. Napagtagumpay ang mong bagyo. Ano? Eh, tapos dadagdagan nito, Thanksgiving natin ngayon, di po ba? Eh, nakita ko yung mga regalo dun eh. Meron kayo nagregalo kayo ng mga dilata. Yung okay, sabon. Na sa Christmas party namin dun sa Manila, ano eh. Usually midweek kami nagse-celebrate. Mayroon kaming bawal. Ano yun? Bawal ang dilata at sabon. Bakit kasi? Elementary ka pa lang. Paulit-ulit na yung mga gano'n. No? Yung maiba naman. Pero alam niyo po ba na ngayong Pasko, ang regalo ng Diyos sa atin ay kapayapaan. No, kaya tingnan mo yung katabi mo, mukhang hindi ka naman binagyo eh. Ang cute mo eh. No? Tingnan mo naman yung mga bihis ng mga tulad si Bartolo, talagang ano eh. No, talagang tapos si Regino, asa ba si Regino? Ayun. Wow. Nung mag-a-abroad kami, no, yan si Elward, oh. Yan, kawawa naman to, katid sundo. Ayan, pero mamaya kakumustahin ko yung love life niya. Ayan. Okay po, so makipagbukasan po kayo sa akin 2 Timothy. No, 2 Timothy. So, Thanksgiving mamaya, anniversary ngayon. Tapos bukas ay team building. Ayan. Okay po, Baler, pang ilang anniversary na ba natin ito ngayon? Ilan na po? 13? 34. Ayan, kailangan mag-asawa na. No? 34 years na pala itong Baler na to. Sa bagay po, nung unbeliever pa ako noon eh, na napunta ako dito, may simbahan na talaga rito. Pero siyempre, hindi siya Rema. No? Pero, nung nagsimula po ang gawain dito, maliit nga lang yung simbahan natin doon sa San Luis eh. Anong nangyari po na pina-expand na lang, pinalaki ng pinalaki. At from there, ay nag-branch na ito. No? Actually, ang Baler ay hindi po talaga ito yung una. No, yung San Luis ang medyo nauna na. Pero tingnan nyo, for 34 years, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi kayo iniwan ng tatay mo. Hindi naman tayo perfecto eh. May mga maling nagawa, may mga bagay na mga nangyari, pero tingnan niyo yung awa ng Diyos sa atin. No? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na for 34 years. Alam niyo po, sabihin natin ganito. Halimbawa lang po, no? Halimbawa, ako ang pastor niyo dito sa Baler, dito sa outreach ng Baler. Halimbawa, ang trabaho ko po ay una, no? Pastoran kayo. Ngayon, susunod, pastoran yung mga anak nyo. Magkakaanak kayo eh. At susunod, pastoran yung mga apo nyo. No? At ngayon, kung ako'y buhay pa, no? At nandito pa kayo sa Rema, no? Hindi pa kayo inaanod ng baha, papastoran din yung mga apo sa tuhod. Na magiging faithful ako na magpastor sa inyo. No? So, ang pinapastoran ko, hindi lang kayo, kundi yung lahi nyo. Amin po ba? Pero siyempre, siguro uugod-ugod ka ng ganyan.
No? Tapos kapag ka hindi nakikinig na sa yung miyembro mo, may, ano tawag doon, yung may kanon ka? Yung tungkod, halika nga dito. Eh, ito po, hindi magagawa ng isang pastor yun hanggang kanununuan. Pero yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Buong lahi mo, papastoran ko. Aalagaan ko ang buong lahi mo. Dahil meron kang tipan sa akin. Dahil binigay mo ang buhay mo. As for me and my family, sabi mo, as for me and my family, we will serve the Lord. At dahil sa sinabi mo yan, nakukuha niyo mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, tanggapin mo lang si Jesus, ang iyong buong pamilya ay maliligtas. Ibig sabihin, liligtas ko ang buong pamilya mo. Hindi lang itong pamilya mo ngayon, kundi yung posterity mo, yung angkan mo pababa. Papastoran ko. Ililigtas ko. Kaya, sa palagay niyo ba, mga nanay, mga tatay, tumigil na ang pagkilos ng Panginoon sa inyo dahil sa hindi niyo madala yung anak niyo rito? Hindi. Hahabulin ng prayer niyo yung mga anak niyo at hahabulin ng Diyos dahil may kasunduan kayo. Nagbitaw ka ng salita na as for me and my family, we will serve the Lord. At dahil sa dineklara mo ito, may karapatan ng Diyos ngayon na sabi niya gano'n, tanggapin mo lang si Jesus. You and your family ay ililigtas ko. Naalala ko po yung isang pastor na lagi siyang binibigyan ng papel. Nagtuturo siya. Nagpapastor siya. At may mga tao po, pa isa-isa, nagbibigay, sasabihin niya, Pastor, pwede mong ipanalangin niyo yung anak ko. Nahihirapan na po ako sa ugali niya, nahihirapan na po ako. Hakin na po yung papel. At ang gagawin niya, isasama niya sa napakahabang listahan ng mga pagpe-pray niya. Iniisa-isa niya yan. Hindi ko alam kung 15 minutes kada tao or 30 minutes kada tao or 1 oras kada tao. Pero hindi siya titigil na ipanalangin yan, ipanganak yan sa spirito, itrabail. Maya-maya, pagkaraan po ng mga 1 linggo, meron na naman magbibigay sa kanya ng 2 pangalan. Pastor, pakisama niyo po yung anak ko sa prayer niyo. Kukunin po ng pastor at sa gabi na yon, sa susunod na gabi, sa susunod na gabi, ipapanalangin niya. Napakahaba niyang listahan. Abutin po siya ng ilang oras doon. Pinagpe-pray niya, pinagtatrabay niya, binabayin niya yung mga talikala na nandun sa anak nung nagbigay ng pangalan. At unti-unti, yung mga nakalista doon sa papel na yun, isa-isang napupuan akin. Isa-isa. Hanggang sa dumating ang time, matanda na siya. Mas mahaba ang time niya ngayon na manalangin kaysa mag-visitation. Ito po, ganito po ang pastor. Ang kanyang pagpapastor, mas malaki ang kanyang pagpapastor ay nandun nakaluhod. Yung mga Muslim, hindi ko alam kung tawag doon, mutawa ang tawag doon. Yung ba yung tawag doon? Maglalagay yan ng carpet at 5 beses sa isang araw, mananalangin, magpapatira pa. Ito, ididikit yan, 5 beses kada araw, mananalangin. Kaya makikita mo yung mga, pag pumunta ka doon sa mga ganun lang, makikita mo itong mga lokal na ito, itong mga tao ito, merong kalyo. Yung noo. Pero mga Kristiyano, dapat ang tuhod ang may kalyo. At ito po yung pastor, pagpe-pray niya, hindi ko po alam kung gaano katagal, ilang oras ang ibubuhos niya doon sa mga prayer request. Siniseryoso niya. Yung mga prayer request na yan, hindi ginagawang mababaw o light lang, kung hindi bibigyan niya ng pansin, bibigyan niya ng panahon, bibigyan niya ng kaseryosohan na ipanalangin yung mga prayer request sa kanya, yung mga anak ng mga miyembro niya, hanggang sa isa-isa.
naboborn again yung mga nasa listahan niya. Nalala ko po noong time na andun po ako sa Maynila at meron pong nagpadala sa akin ng isang prayer request. Alam ko may mangyayari na mamaya. Hindi po ako magkakamali, alas 4 yun. Isang prayer request. At tumigil kami doon sa kung saan man kami papunta, dalawa kami. Naglalakad kami, mga 4 o'clock o 3, hindi ko matandaan. Pero tumigil kami then and there kung saan ka inabutan ng prayer request na yun at sabi ko mag-pray tayo, may mangyayaring masama. Pagkatapos po namin mag-bind, mag-pray, mag-travail ng kaunti, umandar na kami at pagdating po ng alas 7, may tumawag sa akin yung isang mahal ko sa buhay ay inatake sa puso. Tumigil ka. Pag ginising ka ng Diyos sa madaling araw, tumigil ka. Tumigil ka sa tulog. Bakit nga ba? Ang Diyos ay kung kailan madaling araw, kung kailan yung time na himbing ka, doon siya nangangalabit na gumising ka, manalangin ka. Bakit? Bakit hindi hapon, umaga? Bakit ang gusto ng Diyos ay yung madaling araw? Mga 3 o'clock. Although may sagot po kasi dito na mateknikal, pero punta tayo rin sa hindi mateknikal. Pag ikaw ka-day-day, ito si ka-day-day, pag gising mo sa umaga, ano oras ka nagigising? Ha? Minsan late. Anong oras yun? Anong oras yun? Paano po man? Pag ano po yung normal po, ano po man? 7 na po. 7. Okay. Anong unang gagawin mo pagka ikaw ay magigising? Maliban sa magmulat ng mata. Malaki pa naman. Anong gagawin mo? Hilamos? Kape? Ligo? Tumbling? Ano? Depende. No? Sa inyo. Pero si Kuya Boy po, ang unang niyang gagawin ay mag-reply sa mga messages. Inaabot po ko sa isang araw na 1 oras ang reply ko. Time. Sabi nila magpe-pray, maganda raw mag-pray. Sabi nila ganito, ganyan, mag-devotion. Pero sa akin po ay replyan yung mga tao, mga 1 oras yun. Kanina nagising ako, kagabi, nagsisimula na ako mag-reply kagabi yun. Ito ngayon, tambak pa. Hindi ko pa ma-replyan. No? Bakit sa dami? Yung communication nila, yung tanong nila, Pastor, paano ba yung ganito? At yung isa sa pinakamahalaga para sa kanila ay, Pastor, pengin panrenta. Yan. Ngayon, sa umaga kasi, sa inyo, no, sa normal na tao, napakaraming activities. At napakaraming distractions. Pero pagka madaling araw, yung mga nandi-distract, yung mga nagdidistorbo, yung mga nangungutang, tulog na. Kaya, ang Diyos, malaya kayo. Huwag niyong babaliwalayin yun. Nakuha niyo mga kapatid. At ito po yung pastor. Unti-unti, isa-isa, naboborn again yung mga nakalista doon sa mahabang listahan niya. Siniseryoso niya, hindi niya ginagawang light, hindi niya parang pasadahan ko na lang ang pangalan na ito, kundi iiyak niya bawat isa. Ganito dapat ang pastor. At dumating ang time, isa na lang, matanda na siya. Isa na lang sa listahan niya ang hindi pa naboborn again. Hindi pa nagsusuko ng buhay sa Diyos. May mga tao kasi sinasabi nilang gano'n, oh yes, pumasok sa simbahan, pero si Kristo hindi pa pumasok sa puso.
Yes, sabihin natin na born again na daw, pero hindi pa nagsuko ng buhay. Magkaiba yun. Hindi mapapakailaman ng todo ng Diyos ang buhay ng isang taong hindi nakasuko sa Kanya. Yes, malapit na sa simbahan pero malayo pa rin sa Diyos, at kung ang boundary ko hanggang dito, hindi kita maaabot para tulungan. So ano nangyari? Ito po yung pastor. Isa na lang, matanda na siya. Nandun yung iyak niya. Hindi ko alam na nag-stop na siguro yung pagbibigay ng mga tao ng prayer request kasi yung mga anak nila born again na. Pero andun, isa na lang, matanda na siya. Isa na lang, good na siya. Pero everyday, iniiyakan niya itong mga taong ito na mga anak ng miyembro niya. Minsan, kahit hindi niya miyembro, kukuha siya, tatanggap siya ng pangalan na kahit hindi niya kasama sa simbahan. At ipagpe-pray niya yan hanggang sa dumating ang time, isa na lang. Niiyakan niya araw-araw ang taong ito. Pero mukhang walang nangyayari. Pinilit ang magulang na dalhin sa simbahan yung anak niya para makinig, pero tamad na tamad yung anak niya na makinig ng Word of God, at halatang halata, kitang-kita na napipilitan lang yung anak niya na may isang tao nagpasa sa akin ng pangalan, kay Kuya Boy, nagpasa ng pangalan na pag-pray yung magulang niya na nandoon sa ibang bansa. Siyempre, bilang tama at butihing lingkod, dapat mong ipanalangin yan dahil magulang ng miyembro, maaaring hindi anak dahil mga dalaga at binata pa yung mga anak. Pero kailangan mong, sabi nga nila, kapag ang isang lupa, kailangan mong bungkalin sa prayer. Yung puso na yan, yung matigas na puso na yan, kailangan mong bungkalin sa panalangin. Pero paano kung masyadong matigas? Basain mo ng luha. Ang mga tao po ay iniiyakan, kaya nga travail. Wala pong nanganganak na travail, walang nanganganak na pa ngiti-ngiti ka pa riyan. Nag-e-effort ka. At ito po yung miyembro na sabi niya, Kuya Boy, yung magulang ko, pag-pray mo, tulungan mo kami mag-pray na makakilala sa Diyos. Alam niyo po ba na hindi makakakilala sa Diyos yan kung hindi matataniman ng Word of God, ng salita ng kaligtasan? Hindi. Kailangan nilang makarinig ng salita ng Diyos. Kailangan yan. Hindi pwedeng nagkita tayo dyan sa kanto, sasabihin kong gano'n, ay ganito, pwede gusto mo tumanggap? Sasabihin niya, ano tatanggapin ko? Ayuda. Kailangan mong sabihin ang salita ng Diyos, yung binhi, yung buto. Kailangan marinig nila, kailangan dumaan sa tenga nila at bumaba sa puso nila. At doon ito tutubo. Ngayon, ito na. Sige, pray. Maya-maya, nabalitaan ko, yung magulang niya na pinamatagal, pinagpe-pray, dumating na sa Pilipinas at magbabakasyon. Alam niyo, sa sobrang dismay ako. Ito yung mga anak, nagpapapray doon sa magulang nila. Sandali lang yung magulang dito sa Pilipinas. Dahil bakasyon lang. Minsan, hindi nila niyaya sa church. Saan nila niyaya? Sa pasyalan. Gaano ka kaseryoso na maligtas ang pamilya mo? O naghihingi ka lang ng prayer request? Kuno. Kung gusto mong maligtas yung mahal mo sa buhay, dalhin mo sa church para makarinig ng salita ng Diyos. Pambihira. Every 3 years lang uuwi yung magulang at eto na.
isang buwan mag-stay dito sa Pilipinas, ni minsan hindi nila niyayang magsimba. At sa loob ng 3 buwan na yan, hindi rin sila nakita sa simbahan. Bakit? Andun sa pasyalan. Gaano ka sigurado na gusto mong maligtas yung mahal mo sa buhay sa pinakikita mong ganyan? Bigyan mo sa katabi mo, galit na si Kuya Boy. Gusto mong maligtas ang pamilya pero mukhang hindi ka seryoso. Dapat yung time na nandyan yung mahal mo sa buhay, eto na ang pagkakataon dahil minsan lang sa 3 taon darating yung magulang mo, yung anak mo. Yayain mo sa simbahan. Hindi sa pasyalan. Prioridad, siyempre, ang kaligtasan. Kaya hanggang ngayon, nagbibilang na po ako ng lagpas, dekada. Yung magulang niya, unbeliever, pati. Gaano ba kung talaga nagpe-pray, gaano ba talaga ka-importante ito? Kung talaga nagpe-pray, di ba dapat pastor? Di ba dapat Kuya Boy? Ma-boy na ginayan? Hindi. Kailangan may maghayo ng mabuting balita kasi hindi sila maboboy naging kahit anong prayer nyo. Kahit anong prayer ang ibigay natin. Kung walang magdadala ng mabuting balita sa kanila. Alam niyo ba, sinasabi natin lahat ready na tayo sa rapture. Tingnan mo yung katabi mo, ready na ba sa rapture Parang kumbaga, woo! Excited na, woo! Handa na akong one day, aangat ako sa lupa. Iiwanan ko na lahat yan. Sasalubungin ko ang Panginoon. Sa alapab, ako ay sasama na sa rapture. Ang lakas ng loob nating magsabi ng ganyan, pero hindi nyo ba alam, kalahati ng populasyon ng mundo ay hindi pa naririnig ang pangalang Jesus. Samantalang tayo, bugbog na sa tenga natin ang rapture, pero kalahati ng populasyon ng mundo ay hindi pa nila alam na may Jesus. Kaya nga kung hindi natin gagawin yung plano ng Diyos, ang pinakahuling plano niya, ang sabi niya, humayo kayo. Kailangan may mag-worker. Kailangan may magpastor. Kailangan may magtayo ng simbahan. Dahil kalahati ng mundo, kalahati ng populasyon ng mundo, hindi pa nila alam na may Jesus. Kaya nga itong pagyaya ng worker, mag-worker ka, napakahalaga. Merong papayag na magpapastor, napakahalaga. Alam niyo ba, nakalagay po sa Biblia, si Jesus ay darating sa panahon na abala ang mga tao. Abala saan? Sa sariling kagustuhan. Kaya nga, dapat dito sa Rema, ito po yung sinusundan natin na pagkatapos mong makagraduate, pahiram ng kalahating taon. Pahiram ng 6 months. Pahiram lang ng 6 months. Worker ka. Tumulong ka. Kahit hindi ka naman magpastor, tumulong ka na. Pahiram ng 6 months. Kung abutin ka man ng 80 anyos, what is 6 months sa 8 years? Pahiram. Punta tayo dun sa lugar na hindi pa nila alam na may Jesus. Hindi ko makalimutan yung isang karanasan nung kasama natin, yung kinuwento niya noong July Camp. Merong isang babae, lola,
Matanda na. Salamat. Matanda na siya. Nagkasalubong sila, nagkita sila sa isang bahay. At ang ginawa niya, sinamantala niyang siyaran. At ang sabi niya dito sa matanda, mahal po kayo ni Jesus. Alam niyo, sabi ng matanda, ngayon ko lang narinig yan. Na mahal pala ako ni Jesus. Di ko alam. Matanda na ako. Naririnig-rinig ko ni Jesus. Bakit? Dito sa Pilipinas yan eh. Pero sabi niya, oh, hindi ko alam. Na itong Jesus pala ay mahal ako. Alam ko lang na may Jesus. Alam ko lang na may Diyos. Alam ko lang na may Panginoon. Pero hindi ko alam na itong Jesus pala nito ay nagmamahal sa akin. Iyak yung matanda. At naghiwalay na sila. Siyempre, pinatanggap. Pagkala ng 5 minutes, yung kakilala ng lola, tinawag yung nag-share. Balik po kayo, balik po kayo. Bakit? Na-stroke, patay na. Hinihintay lang pala yung isang taga-rema. Nasabihan siya dahil minuto na lang pala ang buhay ng matanda. Minuto na lang. Wala nang isang oras. Wala nang kalahating oras. Wala nang 15 minutes. Wala nang 10 minutes yung buhay ng matanda. 5 minuto na lang. Saka huli-huli ang segundo. Yung matanda na ligtas. Kaya sabi nga, pahiram ng 6 months ang buhay mo sa co-worker. Puntahan natin yung mga tao na hindi pa kilala si Jesus. Ito yung misyon ng Rema. Hindi para magkaroon ng club, barkadahan, fraternity, gang. No? Para mayroong banding, yes, kasama yung lahat yan. Pero, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Rema dito sa Baler ay misyon. Misyon. Ito yung trabahong iniwan ng Diyos sa atin at pananagutan natin. Paano kung sabihin natin si kapatid, unbeliever ka, halimbawa, tapos ngayon, masasabihan ka ng salita ng Diyos. Andun na yung excuse na, alam mo na eh. Paano pag hindi mo tinanggap? Alam mo na dapat mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Paano mo malalaman kapag si Jesus ay pinapasok sa puso? Dibdiban ang pagiging Kristiyano niya. Paano kung sabihin natin si unbeliever ka, tapos nasyaran ka. Nasyaran ka ng kaligtasan, nasyaran ka ng langit at impyerno. Ang sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi ay mapaparusahan. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi ay mapaparusahan. Tapos ang nangyari, hindi mo tinanggap. Ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang mangyayari? Hindi niya tinanggap. Mapaparusahan. Bakit? Sinabi na eh, di ba? At ngayon, sinasabi ko na may mga taong tinatawag dito para humayaw, ihayaw ang salita ng Diyos. Nasa sa inyo yan kung tatanggapin nyo. Sa totoo lang, may mga Kristiyano mapaparusahan talaga. Dahil hindi tinanggap. Alam mo,
May way ang Diyos para ipaalam sa'yo. Hindi lang naman yung mga unbeliever ang lagot eh. Kundi pati tayo. Dahil narinig mo, pinaalam sa'yo. At hanggang doon, sa loob ng puso mo, andun yung kalinawan na alam mo. Pero hindi ka sumampalataya sa calling ng pagiging lingkod ng Diyos. Hindi ka sumampalataya. Alam niyo ba mga tao, no, kapag ka papabautismo, ay, papatayin ka. Hindi lang ikaw. Papatayin pati pamilya mo. Pagdating mo sa bahay, halimbawa, nakita ka lang, binautismo ka sa ilog. Pagdating mo sa bahay, yung bahay mo sunog na. At yung mga kapatid mo, excuse me po, na-rape na. At yung magulang mo, napatay na. Pero sabi niya, kung hindi ka magpapabautismo, ibig sabihin, nandun talaga yung sakripisyo. Pero nung narinig mo, natanggap mo yung pagkatawag na ikaw ay maglingkod, ikaw ay mag-worker, hindi ka sumampalataya, hindi ko po masasabi na nandun ang kaligtasan. Eh, paano mo? Alam mo yan. Alam mo naman kung tinawag ka sa hindi. Alam mo yun. Kasi ang Diyos, kaya niya ipaalam yan. Alam ng Diyos, alam mo. Kung tinawag ko hindi at kung hindi ka sumampalataya, andiyan ang kaparusahan. Kaya nga sabi niya rito sa Ezekiel, anak ng tao, kapag ka paparating yung kapahamakan at hindi mo sila binalaan, mananagot ka. This is my mission. This is my vision. To plant a praying church in every town, in every municipality of this province. Mahaba pa yan. Ito ang aking misyon. Magtayo ng nananalangin simbahan. Praying church. Di pa natin nababasa to. Di pa rin ako tapos doon sa pastor na nagpe-pray. Mga tagubilin sa panalangin, verse 1. Una sa lahat, ipinapakiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat sa lahat ng tao. Ganyan ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ano sabi niya? Upang makapamuhay tayo ng tahimik. Yung panalangin daw natin ang magbibigay ng katahimikan sa baler. May kapangyarihan daw tayo na pwedeng gamitin para makontrol ang kaguluhan sa baler. Hindi ang Diyos. Yung panalangin natin, kaya nga, this is my mission to plant a praying church. Kasi yung prayer ng simba, yung prayer ng mga miyembro ay may power kontrolin yung nanggugulo para magkaroon tayo ng payapa, tahimik at banal na pamumuhay. May power daw tayo tanggalin ang gulo. May power daw tayong hindi naman ang Diyos eh. Tayo ang may pananagutan kung may kaguluhan. Ang gusto ng Diyos, payapa, tahimik, at banal na buhay. Di mo nga sa katabi mo, hanggat may mga beer house dyan. Di mo nga sa katabi mo, dapat pinapasara mo yung mga beer house na yan eh.
Saan? Sa panalangin. Kasi sinabi niya, may control tayo. Magulo yung lugar. Magulo yung bansa. Sabi niya, yung prayer mo ang kukontrol para mawala ang kaguluhan. Bigyan mo sa katabi mo. Sa susunod na magkaroon ng signal number 5, kasalanan mo. This is my mission. To plant a praying church. Nilagay ng Diyos ang rema dito sa Baler para kontrolin pati ang weather. Pananagutan natin, tingnan yung gulo. Balita pa lang. Ang gulo. Tingnan mo ngayon katabi, sabihin mo yung mukha mo. Buti na lang, hindi magulo. Nakikita niyo yung responsibilidad natin? Na tinawag tayo para mag-pray. Kasi makokontrol daw natin ang kaguluhan. Ilang example dito sa Biblia, yung sikat na kwento na bumabagyo, lumabas si Jesus at ng isang trabaho ng simbahan, ang isang trabaho ng Rema dito sa lugar natin ay bantayan ng panahon. Bantayan ng politika. Hindi pwedeng magkamali ang mayor natin. Kailangan bantayan sa panalangin si mayor, si governor. Ang presidente natin kailangan bantayan sa panalangin. Yan ang trabaho natin kaya tayo nag-church. Ay, akala ko kasi bantayan lang yung pagkain dun eh. Kasi kinukupit ng ng mga nagsasharon. Pwede bang magpabalot sa inyo? Wala niyo ano sasabihin ko. Sasabihin niyo din yan, eh. Ay, wala kaming plastic eh. Ako meron. Hindi ka parang kung mag-a-usher ka para magbantay sa ganito. Hindi. Tinawag tayong bantayan ng politika. Mga hari, sabi niya. Nasa may kapangyarihan. Yan ang trabaho natin. At kung di natin nagagawa, may mali. Alam niyo po, meron po isang kwento na sinasabi niya, tinitingnan daw niya yung palasyo. Nakita niya yung Supreme Court. Ngayon, habang tinitingnan niya, napapikit daw siyang ganyan. Biglang nakita niya sa isang pangitain, binigyan siya ng Diyos ng pangitain. Ang laking octopus. At yung galamay, 8 yan. Yung galamay ng octopus, pumasok sa ganitong departamento ng gobyerno, pumasok sa isang departamento ng isang gobyerno, nakita niya na yung isang galamay pumasok sa Supreme Court. At yung octopus na yun, minamanipula niya yung mga tao, yung mga judge, kinokontrol niya. Ano nakita niya? Pray siya. Pray! 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 At kape-pray niya, nakakita siya ng isang napakalaking kamay. Bumaba galing sa langit at pinalo sa ulo yung octopus. Patay. Kinabukasan, may mga Supreme Court judges nag-resign. Bakit? Mga corrupt eh. Yan ang nagagawa ng panalangin. Yan ang ine-expect ng Diyos sa ating mga taga-Rema. This is my mission, to plant a praying church. Naglalagay ang Diyos ng gwardya sa bawat bayan. Naglalagay ang Diyos ng gwardya sa bawat probinsya. Naglalagay ang Diyos ng bantay sa bawat syudad. Dapat hindi nakakalagpas sa atin. Ito ang trabaho natin. Alam niyo, naniniwala ako eh.
Na may mga bagyo na tayo napigilan eh. Naniniwala ako riyan. Lalo na itong sino ba yung umiwas sa atin? Yung after ng Christine? Si Leon kuting lang naman pala. Nakuha sa prayer yan eh. Talaga umiwas oh. Pero ano nangyari? Naging kampante tayo. Sabi nila, bakit ang hina ata ng SEM break camp na yun? Hindi ganun hindi. Sabi ko, bakit? Walang talunan. Walang puspusan. Anong wala? Hindi niyo ba napanood yung puspusan? Hindi niyo ba napanood yung talunan? Wala sa actual, pero nasa pelikula. Sabi niya mas malakas pa anointing noong 2011 kaysa ngayon 2023. Alam niyo kung bakit? Ang isang palagay ko, naubos ang time sa fundraising. Kaya nakikita ko ngayon, 1 month before ng camp, dapat stop na ang fundraising. Start ang prayer. Masyadong kabala mga tao sa fundraising. Tapos itong camping na ito, ang daming aksidente. Talagang aksidente. Dinalaw namin sa ospital. Pauwi na kami. Sabi nga, na-aksidente po kami. Dumudugo po ang... Nakita yung harapan ng sasakyan. Wasak. Merong isa doon na sabi nung isang... Hindi ko alam kung ano tawag doon. May fracture daw sa likod. Tapos meron nakapanaginip na yung bubong ng camp bumagsak. Sabi ko, kulang sa prayer. Ba't nakapasok ito? This is my mission. Maging gwardya, maging tagapagbantay sa kaguluhan. Kaya alam niyo, ang mga Kristiyano sabi, ayoko nakikialam sa politika. Anong hindi? Pananagutan natin yan. Babantayan mo yan. Wala ko ine-endorso at wala naman hindi ako ine-endorso. Ang trabaho natin ay ipanalangin kung sino ang nailagay. Pero nga ng anak mo. Wala ka pang anak, Magkaanak na. 9 months lang naman. Pero nga, hawakan ko. Saan kayo pupunta? Diyan lang sa sa Sabang. Teka, nasa Sabang na ata tayo. Hindi, yung beach. Ano ba tawag doon? Buhangin? Ha? Yung beach dyan? Sabang Beach. Sabang Beach. Ba't di nyo alam? Taga rito kayo. Pero nga, maglalaro lang kami doon. Ilang taon yun? Siguro mga 3 years old, 4. No? Bakit may anak ka ng 4 na taon? Pinagbuntis mo yan ng ilan? Umuho siya. Alam niyo ba, pag kinuha ko yung bata, trabaho ko, bantayan. Nakuha niya. Pag kinuha ko yan, trabaho kong bantayan. Para pag may asong lalapit riyan at mukhang kakagatin, anong gagawin ko? Babantay, nakabantay ako eh. Pagka may nangyari, nakagat yung anak mo, pananagutan ko. At pananagutan natin ang baler. Delikado yung mga saksakan na yan. Pwede kang matumba, mapapahiya ka. Na-imagine nyo. Tapos sasabihin ko, pag natumba ako, sasabihin ko, kaya nyo yun? Itong trabaho natin, this is my mission. Miyembro ka dito. Isa ka sa tagapagbantay. Alam niyo kapag kasi yung nasa mission tayo, mababawasan ng paninilip eh. Bakit kasi may trabaho ka eh. Amin po ba? Ngayon, ito na yung matanda. Pray, 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 pray. Isa na lang sa listahan niya ang
Hindi pa, naboborn again. Pero hindi, pinagpe-pray niya yan. Mga pastor, ito po ang trabaho natin. Pinagpe-pray. Kung wala kang time mag-pray, hindi ka dapat magpastor. Pinagpe-pray, isa na lang. At matanda na, uugod-ugod na siya. Pero may isa pa. Kakayanin ba niya, na pipilitin ba niya na kailangan kong mabuhay dahilan dito sa isang kaluluwa na ito? Yung kongregasyon niya, yung mga anak nila, na born again na, yung mga magulang nila, na born again na. Nag-iisa na lang. Isa na lang ang trabaho niya, ipanalangin yung pinagkatiwala sa kanyang anak ng isang miyembro, pero ang tigas ng ulo. Hanggang sa ito pong taong ito ay namatay. Wala na magpe-pray. Wala na. Lahat answered prayer, pero dito sa isang lalaki na to, hindi na born again. At sa mga taong nakakakilala sa kanya, nalungkot sila. Sabi niya, matinding mag-pray si pastor. Pero bakit ganun? Isa na lang, yung kakuli-hulihan. Hindi niya naipaglaban. Tayong mga pastor ang makikipaglaban para sa kaluluwa. Meron tinatawag na battle for souls. At kung hindi mo kayang gawin ito, hindi tayo dapat magpastor. Hirap. Kaya alam niyo ba kung gaano kahirap magsakripisyo ng pastor? Kaya ayaw ng Diyos na na binabackstab ang pastor. Nalala ko yung time nung unang panahon na naikwento sa akin isang araw. Sa training. Ang iingay ng mga tao, ng mga nagte-training, biglang nagalit ako. Kasi ingay. Pwede naman magalit sa Bible, wag lang magkasala. Di pinagalitan ko. Ang ginawa ngayon ng mga district, yung mga associate pastor, kinuha yung microphone, sabi niya, excuse me, bastusin niyo na kami, wag lang yung senior pastor natin. Yan ang sinabi nila. Pakisabi nga sa katabi, igalang natin si pastor. Kahit minsan, di siya naghihilamos, igalang natin. Ito na ngayon, yung pastor. Sa haba-haba ng listahan, hindi ko alam kung ilang taon niya, siguro more than 5 or 10 years niya na, kasi matanda na siya eh. At doon sa kahuli-hulihan, namatay si pastor na hindi na born again, yung pinasa bottom, yung sa last na listahan ng kanyang prayer sheet. Sabi ng mga tao, naawa sila, kawawa naman si pastor, ibinigay niya ang buhay niya sa mga miyembro niya. Isa na lang, hindi pa napagbigyan ng Diyos. Ingat ka. Ano nangyari? Siyempre, dito sa harapan, nandito yung burol, yung ataol ni pastor, dito. At everyday, nagkakaroon ng service. At ang isa sa mga service na ni-request ay magpa-salvation kayo. Ang request ni pastor, sa burol ko, magpa-salvation kayo. At dun sa last day ng kanyang burol, may mga lumalapit. Kasi ginawa pang evangelism yung burol. May yung mga bisita rin, tsaka yung nagdala yung mga miyembro niya ng mga bisita rin. Pero yun, lumalapit. May mga lumalapit. Sa kabila ng patay na si pastor, nakaburol na si pastor, meron pa rin tumatanggap. At nung last day na,
Ingat ka. Yung mga panalangin ng pastor, hakabuling ka niya. Baka meron kayong lola, lolo, ingkong, ingkang, na Kristyano na pinagpepray yung lahi niya. Kaya kayo nabuhay na gino. Dahil doon sa panalangin na yun. Panalangin ng matagal na. Ang saging bawo. Pasensya na, si Kadayday, parang gumalaw ka nga. Parang kang tuod eh. Medyo gumanong-ganong ka lang konti, oh. Gaano katagal ang saging bago mabulok? Di ba, yung binenta na, gano'n. Mga sa palagay mo ba? Hindi ka nakain ng saging. Kasi hindi naman tayo unggoy, ano? Bakit tayo kakain? Wala ka idea? Wala. Hindi mo paborito yung saging eh. Ay, ikaw, ano sa palagay mo? Mga gaano katagal yan bago mabulok? 14 days po. 40 days? 14. 14. Yung 40, bulok lang. 14 days. Ah, ganun pala yun. Alam ko, tinatanggal yung ano yan, yung dulo. Yung puso po. Yung pinaka-nagdidikit sa kanila, di ba? Puso ng saging po. Hindi puso ng saging, layo naman ang pinag-uusapan natin dito, yung saging, bakit napunta tayo sa puso? No, baka may magsabi pa sa inyo, atay rin. hindi puso ng saging. Ilan? Mga 3 days po. 3 days? O sige, ikaw. Hula lang. 3 days. 3 days, kaya-gaya ka eh. Siguro ngongopya ka nung high school ka. Ay, ikaw, ano sa palagay mo yung saging? 2 days? Hindi naman. 5? O 5 days. Ngayon, kapag ka yung bunga ng saging ay napitas na, sabihin na lang nga natin, wala isang buwan sira na yan. Tama po ba? Pero yung bunga ng panalangin ng mga magulang natin kahit ilang taon, hindi napapanis. Kaya kung pinag-pray ka ng lola mo noon, yung prayer na yan, hahabulin ka. Kasi yung bunga ng panalangin nila nung last century pa, hindi yan napapanis. Yung tinanim ng magulang mo, naging supporter siya ng church. Hebrews 6:10, hindi daw nakakalimutan ng Diyos yung mga tinanim mo. Pati mga anak mo, aani. Ano nangyari dito kay Pastor? Ito po. Unang araw, ayan may mga lumalapit, isa-isa. Pero alam niyo po ba, yung last na lumapit, bago ilibing si Pastor, yung last na pumunta sa harapan para tanggapin si Jesus. Yung last na nagsuko ng buhay kay Jesus. Yung last na nag-surrender ng buhay kay Jesus nung burol ni Pastor, yung nasa huling listahan ni Pastor. Mismong burol niya, nabuhay na git. This is my mission to plant a praying church. Tinawag tayong tagapanalangin. Saka huli-huli ang sandali, maliligtas yung mga tao, makakakilala yung mga tao. Dahil merong nagpe-pray. Noong unang panahon, meron kaming isang simbahan. Ngayon, may kwarto ako. Palitan yung kwarto ko. Mayroong kwarto si Pastor Danny. Dahil siyang pastor doon, may kwarto siya. May kwarto ng counseling, halimbawa, yung kakausapin mo. Tapos may kwarto ng hall, katulad nito. Pero alam niyo po ba ang pinakamalaking kwarto? Yung prayer room. Yung pinakamalaking kwarto sa church, yung prayer room. At yung simbahan namin, bukas 24 oras para sa mga gustong mag-pray. At doon sa pintuan nung kwarto na yung prayer room, may nakalagay doon, this is the power generator of this church. This is the power supply of this church. Ito nagpo-produce ng anointing.
yung prayer room. Ito nagpo-produce ng himala. Ito nagpo-produce ng mga kaluluwa. At sa ingay po ng prayer na yun, nasa third floor kami ng building doon sa sidewalk, naririnig mo, nananalangin, umiiyak yung mga tao at nag-aakyatan po mga Muslim. Umaakit ang mga Muslim doon, umaakit ang mga Hudyo. Dahil sabi nila, ano yung naririnig namin ingay? Muslim at Hudyo umaakit sa church ng kusa. At ang sabi nila, di nila naintindihan yung boses, tongues eh. Pero nag-iiyakan, nagtatrabail yung mga miyembro. Sabi nila, can we join? Gusto nilang sumali. Sa bawat araw na mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami kinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan kapag kamangkunan. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali ikaw ay nariyan tapat ang tunay. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali ikaw ay nariyan tapat kamangkunan. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pasambahan. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailanman. Mga pastor, mga kapatid, manatili tayong faithful. May trabaho may binigay ang Diyos sa atin sa bayan na to. Ang daming puwersa dyan, ang daming mga elemento rin na gustong ipa-close ang simbahan natin. Nandyan yung hindi pagkakaintindihan, nandyan yung away. Hindi nawawala yun eh. Pero hindi nyo ba alam, ang daming espiritu dito sa paligid na gustong ipasara ang simbahan natin. Ang daming puwersa ng kaaway na gustong ipasara ang simbahan natin. Para hindi na ito magpuproduce ng workers. Pero kailangan nating maging faithful. Kailangan manatili tayong tapat.
na magpapatuloy para magawa natin yung pinagagawa, para magawa natin yung trabaho na nilagay ng Diyos sa atin. Kailangan nating maging matapat, na hindi tayo bibigay doon sa pressure, kasi ang dami pong puwersa na gustong ipasara ang gawain ng Diyos. Kaya kailangan faithful tayo dahil hindi pa tapos. Maaaring tayo ready na sa rapture, pero ang dami pang tao rin hindi pa ready. At kailangan natin maging tapat, maging faithful tayo sa trabaho, sa pagpapastor, sa ministry na inasign ng Diyos sa atin, kasi ang dami pang hindi ligtas. Ang dami pa na mga tupang ligaw na hindi kabilang sa kawan ng Diyos. Mga tao na walang pastor na nagbabantay, walang pastor na nagpapaalala, walang pastor na nagpapalo up, walang pastor na tumatapik sa kanila na sasabihin, nakakalimot ka na, bumalik ka na sa simbahan. Ang dami pang mga tao dyan na walang pastor, walang spiritual na magulang, walang spiritual na ate, walang spiritual na kuya, walang spiritual na nanay, walang spiritual na tatay. Samantalang tayong lahat ay handa na sa muling pagbabalik ni Jesus, isipin po natin yung mga tao dyan. Hindi pa sila handa. At sapat na dahilan yan para magtrabaho tayo. At hindi lang manggagawa, hindi lang mga pastor, kundi tayong lahat na miyembro ng Rema. Ninatawagan ko po yung mga pastor dito, kasama si Pastor Badong. Dito po tayong lahat yung mga pastor. Lapit po kayo. Yung pastor po ng Baler, kung sino man po kayo, lapit po kayo dito. Kasi ikaw nga muna humawak dito, itatapat mo lang. Si Pastor Badong po ay 4 years na nagpastor dito sa Baler. 4 na taon ng buhay niya, ibinigay niya dito sa Baler. Naging matapat siya rito. Kaya naman, O Diyos, kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami. Matagal-tagal at mahirap na battle pa ito. Kundi ang Buti nga ngayon, ang ganda na ng daan pero noong unang panahon, grabe. Yung andaan ay yung bilya. Hangang-hanga ako doon sa mga sinaunang pastor dito. Walang kuryente noon dito. Magba-Bible study doon sa Real. Ilog yun, di ba? Tama ba? Pagdating doon, may isang miyembro. Lalakarin ng pastor mula San Luis hanggang yung ilog. Hindi ko matandaan ako ng pangalan nun. Darating yung pastor doon, may isang aabutan Bible study. Pero sasabihin nung inabutan, pastor, na parito ako para sabihin sa'yo hindi ako makaka-attend. Uuwi. Tapos yung pastor, maglalakad na naman pabalik. Nasubukan kong maglakad. Kung gaano kalayo yan, yung isang pastor na graduate ng Bible school, 3 kami, magba-Bible study ron. Kaboboy naging ko pa lang. Walang kuryente. Hihiga na lang sa lupa dahil sabi niya, pagod na ako. For 34 years, ang Diyos ay hindi napagod. Sinamahan tayo.
mahaba pang lakarin ito. Hinihiling ko sa inyo na pag-pray nyo yung mga tao. Badong, part ka rin dito. 4 na taon ng buhay mo. Ngayong bagong generation na to, lay hands nyo yung mga tao na hingin nyo yung faithfulness. Inject nyo yung faithfulness. Kahit paulit-ulit yan, kasi lay hands nyo yung mga tao. Dahil mga miyembro nyo to, namanahin nila yung katapatan nyo. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Nawa, merong magmana sa kanila ng katapatan nyo. Ay sige po, habang kahit paulit-ulit yan, ilihas nyo sila. Mag-divide kayo papunta ron. Sandali, ikaw ay darihan, kapag May term po na sinasabi, there's a storm brewing. Parang, halimbawa may nagluluto rin. Nalala ko po nung isang araw, nasa palit ako. Ngayon habang nagtuturo ako, nangangamoy yung kanin. Parang, naamoy ko, may nagluluto eh. At yung sinaing na yun, kanin. Hindi naman siya sunog. Pero naamoy ko na yung kanin na yun ay malapit ang kainin. No? Alam niyo po ba na yung mga kaguluhan na niluluto ng kaaway dyan? Yung bagyo na niluluto ng kaaway dyan? Yung problema na niluluto ng mga kaaway dyan. Kung hindi natin pipigilan sa prayer, mapipilitan tayong kainin. Mararanasan natin. At ang makakapigil doon ay panalangin lang. Tinatawagan ko ngayon mga pastor ulit dito.
yung mga nag-pray po sa inyo. Dito po tayo. Ito po ay kabuuan ng district, no? Na kahit na from Isabela to Bulacan, nagsama-sama kayo rito para i-celebrate ang katapatan ng Diyos. Pero nalala ko po sa Bicol dahil yung isang lugar doon ng isa sa mga tinamaan talaga ng bagyo. Yung isang pastor natin doon, si Lovely, sabi niya, dito po ang probinsya namin. Lumaki po ako na lagi na lang may bagyo rito. Pero hindi ganun kalalakas katulad ngayon. Ngayon wala ko nakarinig signal number 5. Hanggang signal number 3 yan eh. Ewan ko may electric bomb ba na signal sa number 5? Di ba, pang usually hanggang 3 lang yan eh. No? Yung 4 na buton na yun, yung isa 0 eh. Pero sabi sa akin ni Lovely, this time, may pipigil na sa bagyo. Kasi may rema na. Sabi niya, hindi na magiging alipin ng bagyo ang Bicol. Kasi may simbahan na. Ang term ng ginamit niya, lighthouse, may lighthouse. At sa inyo po, sa district ni Rodel, kayo yung lighthouse. At kayo yung dike na magpipigil dun sa bagyo. At dahil sa walang kaguluhan, may kakalat ang mabuting balita na walang humahadlang. Sa bawat araw. Sige, taas mo natin kamay natin patungo sa mga leaders natin. Lord, yung doble-dobleng anointing bago ka dumating. Hiniling ko na ma-accomplish ni Rodel yung assignment niya sa'yo. Bawat sandali, ikaw ay tariyan, dapat kang ampunan. Sa bawat araw, ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay Yan po sila yung bed ko po nasa likod po siya. Sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalan. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bigay. Napakahuli mo sa aming buhay. Mula noon
isa, Panginoon. Mula noon at paulit-ulit namin tataas ang papuring pasasalamat sa iyo, Panginoon. Hanggang papuri sa iyo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa iyo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa iyo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon, minsan pa itaas natin ang mga tinig natin, Panginoon. Walang hanggang papuri sa iyo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa iyo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang sige po, magsapit tayo ng papuring pasasalamat sa Panginoon sa kailan. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! O, purihin ka, Panginoon. Namilahin ka sa buhay ng bawat sa O God. Sige, itigyan po namin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. O, salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! O, purihin ka. Nakilain ka, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katampatan mo, Panginoon. Sa pagkailangan ng mga pinagdaanan namin mga pagsubok mo, God. Lord, tunay nga na hindi ka nagkulang, Panginoon. O, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka. O, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon. We worship you, we honor you, God. Oh, dakila ka. Oh, muli ka. Oh, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Oh, purihin ka. Tunay nga, Panginoon, ang mga Lord, na-appreciate namin ang kabutihan mo, ang pag-iingat mo, Panginoon. Appreciate namin yung mga pastor na pinadala mo sa amin, O God, upang makilala ka namin, upang maranasan namin yung ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pastor na ginamit mo, sa mga kaluluwang ginamit mo para sa amin, O God. Appreciate namin ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, Panginoon, O God. Ay kailanman, patuloy namin panghawakan ng mga salita mo at magpapatuloy kami at makikinig kami sa mga bilin mo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon. Purihin po ang Panginoon.
Yun, bago po tayo mag-close, itutulog ka lang, Kuya Juan. Magla-lunch po tayo. So, Thanksgiving din po natin. At napakasarap puri sa Panginoon. Sulitin yung bawat minuto, especially pag magkakasama po tayo, sama natin ng ating senior pastor. Pero this time, gusto ko pong samantalahin yung pagkakataon na muli, minsan papuntahan mo yung pastor mo para pasalamatan na, Pastor, salamat dahil sa kabila ng naging, pasaway ako, kabila ng makulit ako sa buhay spiritual ko, hindi mo ko patuloy mo pa rin akong pinagtyagaan. Habang mag-worship po tayo, tapos i-close po natin. Sige po, lapitan po natin ng mga salamat po natin. Yung babae naman sa babae, yakapin po natin. Same din po sa pastor po natin. Pitan po natin. Appreciate po natin. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang sa mga taga-Maria, nandiyan po si Pastor Leo. Pitan po natin. Pasalamatan po natin. Hanggang papuri sa'yo'y alay, walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Say,
Wala
bawat Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinaranas mo, presensya mo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pangungusap mo, Panginoon, sa maghapon na ito, Panginoon. Diyos, na sa'yo lang namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa'yo namin nabalik ang kapulihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Siya po makakaupo na po ang bawat isa.